isa pong sociologist at pag-usapan po natin ito ngang lumabas na resulta ng isang pag-aaral na mayorya ng mga botante ngayong darating na eleksyon ay mga Gen Z at Millennial. Good morning po, Doc. Si Christian po ito sa ngalan po ni Robert. Hi, good morning Christian. Good morning at good morning sa lahat ng mga nakikinig at sa atin yan. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Doc Gerald. Ito nga, may lumabas po na pag-aaral na or research po no, na 64%, more than 60% ng mga botante for this upcoming election ay mga millennial at Gen Z. Pakitulungan po kaming ipaliwanag lamang po. Ano ba ang tumatakbo ngayon sa kaisipan ng henerasyon na ito ng mga millennials at ng mga Gen Z pagdating po sa usapin ng halalan at pagboto ng mga kandidato? Ayon sa data nyo, 64%. So talagang lumalabas talaga yung sinasabi ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So kung titignan natin ngayon, if that is the case, dapat maintindihan natin, makita natin kung ano ba ang gusto ng kabataan at paano sila bumoboto, paano sila mamili ng kandidato. You know, being with the youth always, because I am also a professor, no? Being with the youth always, nakikita natin na ang mga kabataan ngayon ay mapagmatsyag. Mapagmatsyag, ibig sabihin yung ang tinitignan nila, hindi lang yung personalidad, pero although personalities talaga malakas pa rin ang dating kung sino yung kilala, yun ang naunang, yung top of mind ba. Pero ngayon, sa plataforma. Ngayon, pag ang plataforma naman, ano yung mga plataforma na kasama sila? Ano yung plataforma na Yes, sir. Medyo nawawala lang po sa linya si Doc Gerald. Yes, sir. Apo. Hello, Mari. Okay na po. Medyo nawala yata. Ayan, okay. Okay na, sir. So, ulitin ko lang po, ang tinitignan ngayon ng mga kabataan ay yung plataforma. Although, sabi nga natin na yung yung top of mind siya, pero most of the time, ang tinitignan nila ay yung kung ano ang mga plataforma na konektado sila, nakasama sila, na yung kung ano ang connection nila doon sa kandidato, on the ideals and kung ano ang pinaglalaban ng kandidato, yun ang malamang at most probably iboboto ng mga kabataan natin ngayon. So masasabi ba natin, Doc, na yung generation na to ngayon mas politically aware na sila, mas may pakialam na sila sa usapin ng politika, na willing na silang mag-engage, sumali sa mga talakayan, makinig na mga sinasabi ng mga politiko? Politically aware, pero most kinukuhang information ay galing sa social media, predominantly sa social media. So kung ang plataforma ay nilalagay sa social media, mas naririnig, mas makikita, mas malalaman nitong 64% na ito. So politically aware ba sila? Yes, politically aware. However, yung pagiging politically aware niya, sometimes nadadala pa rin sa they're still young people. They still need guidance. Yeah. So kailangan din tayo mga adults matulungan din sila na pag-decipher nitong mga bagay-bagay na ito. Remember, these are some of them are first-time voters. So kailangan din natin silang i-guide. While it is sometimes sila ng bandwagon. Kung may grupo na magaling na maingay at masaya, medyo na pupunta rin sila doon. It's true na aware sila, pero yung awareness kasi magdedepende din yan kung sino ang nagbibigay ng awareness. Kung ang mga matitinong kandidato natin ay magbibigay ng tamang awareness, ilagay ng plataforma, kuha ito ng ating mga bagong mga Apo. Sir, kanina may na-interview kami na isang campaign strategist. Nabanggit niya na as early as now, may ilan sa mga botante na hindi nagpa-participate na mga campaign rally, hindi interesadong umattend ng campaign rallies kung walang matatanggap na ayuda o pera mula po sa mga kandidato. Do you think, sir, itong generation na to, millennials at Gen Z, mas hindi sila nasisilaw sa ganong mga temptations, mas meron silang paninindigan ba o prinsipyo when it comes to usapin ng vote buying? So, you know that is expected. Expected naman na ang tao pag walang maibibigay pagkain man lang or na maisuot o merienda man lang na makain habang may kampanya, hindi talaga sasama ang marami. Karaniwan ang mga sumasama sa mga
Sir? Apo, pihit lang ng kaunti, Doc. Opo, sorry. Pumapangit lang po yung linya, sir. Opo, ayusin natin yung linya ni Doc Gerald. Magandang pag-usapan kasi to mga kaserbisyo na nanggagaling po sa isang eksperto para malaman natin kung ano ba ang paano nag-work around ngayon yung ating society, lalo na po itong majority 63% pala, sorry, I stand corrected, 63% hindi po 64%, majority po ng mga botante natin coming to 2025 midterm elections ay mga millennial at Gen Z. So yan ay mga siguro mga mid 30s to early 20s. Okay na po si Dr. Gerald. Okay na po. Biruin mo. Yes sir, opo. Biruin mo 63%. And 60% na yung nasabi mo, they're the people na 20s at early 30s, ano? Iba-iba ang mga concern nila sa buhay eh. Yeah. These are the people na ang concern nila ito yung mga may pamilya na o yung bago pa lang na naging ama o ina ng tahanan. Ito yung nangangailangan pa ng magandang career, magandang trabaho. Ito yung naghahanap ng bahay. Ito yung ngayon pa lang nakakaramdam na ganito pala ang kumita ng pera. So yung mga concern na yun, Doc, yun most likely ang hahanapin ng mga botanteng millennial at Gen Z mula sa mga kandidato. Mas drawn sila sa mga ganong kandidato na magbibigay ng solusyon doon sa mga tipo ng problema o suliranin nila. Yes, that's it. Yun ang type ng mga 63% ng voters natin. So kaya tumitingin sila sa kandidato na sasagot sa kanilang mga concerns. Imagine that's 63%. Pag maharap niyo ng kandidato o ng grupo ng party list at sincere na yun ang kanilang concern at yun ang kanilang solusyonan, they would get a vast amount of that number of that 63%. So dapat maging aktibo po yung mga kandidato na talagang ligawan itong 63% na ito kung talagang gusto nila na maging sure win sila or at least makapasok sila doon sa mga posisyon na tinatakbuhan nila. Kaya tayo may kampanya. Yun talaga yung kampanya. Ito yung nagsisipag ang mga kandidato, ang mga grupo na malaman kung ano ang kanilang plataforma. So, we don't have to worry rin naman sa ating mga botante ngayon na hindi naman tayo masyadong nadadala ng yung masyadong comic na mga hindi plataforma na mga yung mga campaign, yung mga masyadong pag-ibong campaign. Yes sir, apo. Apo. So sorry Doc, nagbe-break in lang ulit yung signal, baka pwede pong pakiulit ng pinupunto ninyo. Okay. Okay na po, yan. Pagpasensya nyo na at ako nasa labas site. Okay lang, sir. May programa lang din po tayong Go ahead, sir. ina-attenan. Okay po. So kung makikita po natin, hindi naman po tayo gaano dapat mag-worry kasi natututo na rin po itong 63% na mga voters na ito na ang tinitignan natin lalo sa campaign period ay hindi lang yung theatrics, hindi lang yung comedy, may value, tumitingin itong 63% na ito sa plataforma. Just as long as seryoso ang mga kandidato at mga grupo na ito pa rin ang platapormang ito at ayusin ang pagkampanya at maging makatotohanan, makakuha sila ng boto ng 63% na ito. Doc, maraming salamat po at meron din akong gustong idagdag pa. Yes sir, go ahead po. Kasi ang pinag-uusapan lang muna natin ngayon is yung sino yung boboto kaya nila, ano kaya ang hinihiling nila sa kanilang pamumuhay ngayon, Pero be aware also if you pag binitray nyo ang trust itong 63% na ito, sila rin ang pinakamalakas mag-campaign against your party, against you.
itong 60% na to, remember, these are people who has so much access sa internet. They know how to manage their social media as well. Ito yung mga tao nag-like and share at gumagawa ng content. Kapag hindi naging totoo ang mga pinangako sa grupong ito, sa demographics na ito, remember, these are also the people who will not vote for you anymore and who will say the truth para malaman ng bayan. Good point, sir. Better not betray this majority na 63% ng kabataan kasi sila rin ang hihila sa'yo. That's true. Kasi ang pinag-uusapan lang natin yun. Apo. Doc Gerald, maraming salamat po. Till next time po ulit para mas extensive po nating matalakay itong pananaw po ng ating mga botante. Sir, maraming salamat po. Till next time po ulit. Salamat, sir. Maraming salamat. Yan po si Dr. Gerald Abergos, isa pong sociologist. Kaugnay nga po nung 63% na bilang po ng mga mayorya po ng ating mga botante ay mga millennial at Gen Z. Basa po tayo ng ilan sa mga comments.